magandang araw sa inyong lahat. Magsitayo ang lahat para sa panalangin na pangunahan ni Ginoong Lindayaw. Sa ngalan ng Ama, Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Manatiling nakatayo para sa ating pampasigla. Alam niyo ba yung kanta na Mushi, mushi, ola, ola, hello, hello, kumusta ka? Alam niyo ba yon? Kung gayon ay atin itong kakantahin at humanap kayo ng inyong kapares. Handa? Awit! Mushi, mushi, ola, ola, hello, hello, kumusta ka? Okay, ang gagaling nyo. So ngayon ay maaari na kayong umupo, ngunit pakipulot ng mga basura na nasa sahig at iayos ang inyong mga upuan. Ngayon class ay ako si Jocelyn L. Castillo na inyong magiging guro sa oras na ito. At bago tayo magpatuloy sa ating bagong tatalakay paksa ay magbalik na muna tayo kung ano yung tinalakay natin noong nakaraang pagkikita. Yes, binibining minggito. Tama, ito ay tungkol sa ilang mungkahi sa mabuting pagsagot. Ngayon kasi meron akong ipapakita sa inyo na video na konektado sa ating magiging paksa ngayong araw na ito. Nais kung kayo ay makinig at mamaya ay may tatanong ako sa inyo tungkol dito. Ay, Ben, diyan ka na pala. Kumain ka na ba? Hindi pa! Ba't galit ka? Hindi ako galit! Ba't sumisigaw ka? Masaya lang ako! Ganun ba? Teka lang! Ipag-aahil lang kita! Dapat ko sumisigaw! Masaya lang din ako! Eto, may kare-kare! Ben, malis na ba yung ex mo? Sinong ex? Yung ex-best friend mo? Paano mo nalaman? Pinagbuksan ko ng gate. Ba't ang pinagbuksan? Dahil nakasara! Ba't ko sumisigaw? Dahil masaya lang ako! Ang hirap maging masaya! Ang sakit sa lalamunan! Manood ka na ng TV! Okay. So yun ang video na yun ay konektado sa ating paksa. Sa tingin mo, Ginoong Olores, ano ang ating magiging paksa sa araw na ito? Ito ay tungkol sa mungkahi sa pagtatanong or sa maayos na pagtatanong. Ngunit bago tayo magpatuloy riyan, ay meron tayong mga layunin na kailangan natin makamit sa araw na ito. Una ay ang natutukoy ang ilang mungkahi sa pagtatanong ng maayos, na ipapakita sa pamamagitan ng pagsasadula ang angkop ng pagtatanong, at nabibigyang halaga ang pagtatanong ng maayos sa kapwa. Handa na ba kayo na matuklasan ang mga mungkahi sa maayos na pagtatanong? Kung ngayon ay ating simulan. Una, ibigay ang tanong na may katamtamang lakas ng boses. Bakit? Bakit kailangan natin ibigay ang tanong na may katamtamang boses? Dahil minsan nagtatanong tayo na masyadong mataas ang ating tono or boses. Kaya nagiging iba ang pagkakahulugan ng tao na iyong tinatanong. Minsan ay nai-interpret niya na ikaw ay nagagalit or nagiging negative ang iyong pagtatanong sa kanya. Pangalawa, magtanong sa natural at kawili-wiling paraan ng pagsasalita na parang nakikipag-usap at hindi nagtatanong sa loob ng hukuman. Meron ba kayong nakita ng mga tao sa loob ng hukuman kung paano sila nagtatanong sa kanilang mga witness? Yung parang ini-interrogate nila or parang medyo mataas ang emosyon or bugso ng damdamin ng kanilang pagtatanong, kung kaya ang kanilang tinatanong na tao ay medyo natatakot or may halong kaba sa kanilang pagsasalita. Pangatlo, ibigay ang tanong bago tumawag ng mag-aaral na sasagot. Dahil class, minsan ay nagbibigay na tayo ng tanong bago tayo nagpipili or pumipili ng sasagot na tao. Kaya ang tao na yung pipiliin ay
minsan meron silang part na hindi nila masyadong napoprocess yung mga tanong na ibinabato mo sa kanila, or hindi sila nakakapag-isip na kanilang isasagot agad-agad. Kaya kailangan na ibigay muna natin yung tanong para may time sila na mag-isip kung ano ang kanilang isasagot. Pang-apat, iwasan ang pagtawag ng mag-aaral na sasagot sa tanong ng may tiyak na kaayusan or napa-abakada. Meaning, yung mga nasa attendance sheets ninyo na mag-aaral ninyo na mula sa first letter ay flow ninyo siya. So, hindi siya karapat-dapat na gawin sapagkat yung alam nila sila yung susunod at hindi mo pa na ibibigay yung tanong ay medyo may pagkukulang sa oras na mag-isip sila na kanilang isasagot sa iyong tanong. At ito ay obvious na sila na yung susunod at medyo nawawalan sila ng oras kapag ganoon ang inyong mga strategy sa pagtatanong sa inyong estudyante. Panglima, iwasan ang pag-ulit-ulit ng tanong at ang pag-ulit-ulit ng bawat sagot. Kapag inuulit nyo ang sagot, syempre ganun din ang paulit-ulit kapag pinuulit-ulit ninyo ang tanong, ganun din paulit-ulit lang din ang sagot ng mga estudyante o mag-aaral na iyong tatanungin. Dahil yan ang expected na rin, kaya kailangan na kapag kayo ay gumagawa ng mga tanong ay hindi pa balik-balik. Dahil kapag ikaw ay naghahanap ng mga kasagutan na hindi pa ulit-ulit, huwag mo rin ulit-ulitin ang mga tanong. Pang-anim, ibigay ang tanong. Huminto ng bahagya bago tumawag ng sasagot. Why? Ay bakit? Kasi kapag nagtatanong ka, kailangan mo rin ng oras, kailangan ka rin na magbigay ng oras sa iyong estudyante na tinatanong upang makabuo sila ng sagot sa kanilang isip. At upang hindi sila mahirapan sa pagsagot sa iyong tanong. Tama ba? Tama. Okay, so sa sunod naman ay ang sikaping maikalat ang tanong sa mga mag-aaral. Hindi ito kagaya ng rumors na ikakalat mo sa kanila lahat. Ang kailangan mo lamang ay basahin ng maayos at bahagya ang iyong katanungan upang ang mga mag-aaral na nasa paligid or nasa iyong klase ay maunawaan nila ang iyong itatanong at meron silang sagot kapag sila ay iyong tinukso. Naiintindihan lamang ba? Okay. Pang-walo, iwasan ang pagbibigay ng pahiwatig sa wastong sagot sa pamamagitan ng tunog, ng tinig, kumpas ng kamay o kiling ng ulo. Kapag ikaw ay nagtatanong, huwag kang magbibigay ng clue. Dahil ito ay, ang mga estudyante mo ay lalo lamang na hindi magiging marunong na sumagot sa iyong katanungan dahil binibigyan mo sila lagi na mga clue sa iyong mga katanungan. So, yun ay hindi nararapat na ibigay sa isang mag-aaral. Ang pagbibigay lagi ng kasagutan. Number 9, ibigay ang tanong at pahalagahan ng sagot. Kapag iyon ang naibigay ang sagot, kapag iyon ang ibinigay ang tanong class, wag mong sasabihin na kapag sumagot ng iyong estudyante, huwag mong sasabihin na ay mali ang iyong sagot. Dahil ito ay nakaka-offend rin sa mag-aaral. Sila ay nawawala ng kanilang confidence at hindi mo na siya i-encourage na tama ang iyong sagot, ihay, pagpatuloy mo lang yan. Kahit na mali man or wala sa punto ang kanyang sagot, maaari mo pa rin siyang i-approach ng positive process. Hindi mo siya kailangan na ipahiya sa kanyang klase or sabihin mo na hindi, mali ang iyong sagot, ganito, ganyan. Dahil nawawalan sila ng confidence sa kanilang sarili. At ito ay maaaring makadulot sa kanila ng hindi na maging interesado sa pakikinig o hindi na magiging interesado sa pagsagot ng iyong mga katanungan. Panghuli, ang wastong tugon ay dapat pag-ukulan ng guro
ng pagtanggap at manaka-naka ay papuri. Kapag sinabi nating manaka-naka ay kagaya na lamang ng pagpuri mo sa sagot ng iyong mag-aral or ng iyong estudyante na tinatanong mo. At kailangan din natin napahalagahan yung mga sagot nila dahil yun ay ang kanilang opinion batay sa iyong tanong. At yun rin ang nakaka-come up nila or na ilalagay sa kanilang isip or na-form na answer sa kanilang isip. Kaya mas maigi na atin itong i-appreciate or bigyan natin ng papuri dahil sila rin ay sumusubok na sagutan yung mga katanungan mo kahit hindi nila alam. So, yan lamang ang mga ilang mukhay sa pagtatanong ng maayos. Meron pa ba kayong mga katanungan? Kung gayong wala na, ay tumungo tayo sa pangkatang gawain. Para sa inyong pangkatang gawain class ay magsadula ng isang senaryo na nagpapakita ng pagtatanong ng maayos sa kapwa. Papakutin ko kayo sa dalawang pangkat. Dito unang pangkat at dito pangalawang pangkat. Magbilang lamang kayo ng 1 hanggang 2. Okay, so dito, pangalawang pangkat, unang pangkat, at para sa inyong pamantayan ay pagkakaisa, 10 puntos, nilalaman 20 puntos, at deliberasyon 20 puntos. Bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto para makapaghanda sa inyong presentasyon. Okay, so simulan natin sa unang pangkat. Maaari na kayong magpresenta dito sa harapan. Magaling, palakpakan natin ang ikalawang pangkat. Ngayon naman ay puhayan natin ang presentasyon ng unang pangkat. Magaling, mahuhusay ang bawat pangkat. At dahil sa inyong kahusayan ay nagkaroon kayo ng 50 puntos lahat. Ngayon, class, naintindihan lang ba ang ating tinalakay, ang mga mungkahi sa maayos na pagtatanong? Okay, kung gayon ay ako naman ang magtatanong para sa inyo. Ang kailangan nyo lamang gawin ay kumuha kayo ng meron akong inilagay ng mga papel sa ilalim ng inyong mga upuan. Pakikuha lamang. Ito ay may mga numero at ang ibang numero ay may kalakip na tanong. Okay, so meron na bang numero lahat? Okay, so para sa numero 6 or 6, 11, 19 at 24, tumayo. Para sa inyo, ito ang inyong sasagutan. Magbigay ng isa sa mga mungkahi para sa maayos na pagtatanong. Sino bang nakakuha ng ika-6 na numero? Binibining Gundaw. Magaling. Binibining Mingito. Binibining Montesino. Binibining Herman. Okay. Ang inyong sagot ay puro tama. At para naman sa 28 numero, Binibining Yago, bakit mahalaga ang pagtatanong ng maayos? Tama. Mahalaga ang pagtatanong ng maayos upang ang hindi magkaroon ng masamang dulot or hindi magkaroon ng negative effects sa iyong tinatanong at mas lalong mauunawaan ang ibig mong sabihin at para na rin ang walang problema kapag ikaw ay nagtatanong ng maayos. So, naiintindihan lamang ba? Okay. So, para sa inyong pagtataya, kumuha ng sangkapat na papel at ibigay ang angkop na salita na kulang sa pangungusap. Bibigyan ko lamang kayo ng 10 minuto para sumagot sa inyong pasulit. Number 1, ibigay ang patlang na may katamtamang lakas ng boses. Pangalawa, magtanong sa patlang at kawili-wiling paraan ng pagsasalita na parang nakikipag-usap at hindi parang nagtatanong sa loob ng hukuman. Pangatlo, ibigay ang tanong bago patlang ng mag-aaral na sasagot. Pang-apat, iwasan ang patlang ng mag-aaral na sasagot sa tanong
ng may tiyak na kaayusan o kaabakada. At panghuli, panglima, patlang ang paulit-ulit na tanong at paulit-ulit or pag-uulit ng bawat sagot sa tanong. Tapos or hindi tapos, pakipasa na inyong mga papel dito sa harapan. 1, 2, 3, 4, 5, okay? So, kunin na inyong kwaderno at isulat ang inyong takdang aralin. Ang inyong takdang aralin ay ang mag-advanced study tungkol sa ilang mungkahi sa pagpapahalaga ng tugon sa tanong. Ito ay isulat sa inyong kwaderno. At pag-aralan nyo sapagkat magkakaroon tayo ng pre-test sa susunod na pagkikita. Okay, so meron pa bang katanungan? Kung gayong wala na ay magsitayo ang lahat at tayo ay manalangin bago umuwi. Sa ngalan ng Ama, Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Paalam sa lahat. Paalam.